Good afternoon to everyone. Welcome to the 7th webinar of Pisong Paraiso. Ito, pag-usapan natin ngayon ay investment. So, usapang investment tayo ngayong hapon. Ito yung tungkol sa mutual funds. To start off this webinar, I'd like to introduce to you ang isang taong was been in the financial service business for over 20 years. She is a chemical engineer by profession, but she's the best unit manager in Sun Life right now. And may I introduce you, Miss Carla P. Gavino. Wow, thank you for that. Oo, Arlene, best daw talaga kasi ako pala naging UM niya. Anyway, with that, I'm Carla Gavino. As Arlene mentioned, I'm a licensed chemical engineer. Hindi ko akalain, dito ako sa financial services magtatagal and I am enjoying what I'm doing. So, let us start with our webinar. So, ito muna, overview. So, what is a mutual fund? A mutual fund is where money from different shareholders are pooled and invested by an investment company into a diversified portfolio of securities. SLAMC is the investment manager. So, nilagay namin doon sa aming intro, gagawin ko siyang into a layman's term. Yung naiintindihan nyo, may mga tao gusto mag-invest pero parang feeling nila sobrang talino dapat bago magkaroon ng idea for the investment. So we are here, lahat ng tingin natin na complicated yung terms or hindi masyadong familiar sa inyo, gagawin kong familiar. Ano ang ibig sabihin ng shareholders? Ito yung mga taong naglalagay ng pera or investors, yun ang tawag shareholders. Tapos nakalagay sa meaning are pooled. Okay, ano yung ibig sabihin nun? Pinagsasama-sama. Kunwari ako, siyam kami magkakapatid, may iba sa amin nagbigay 100,000, 10,000, 1 million, lahat yun pagsasama-samahin, kung pare-pareho kaming pumasok, tapos by an investment company. As you well know, oo, lagi sa dami ng seminars namin from first seminar hanggang 6, puro insurance. Kasi nga si Sun Life may 3 kumpanya. May life insurance, may investment company which is Sun Life Asset Management at yung aming pre-need na ang function ngayon, nagbibigay na lang kami ng mga maturity checks. Ano yung nakalagay? Diversified. Nilalagay, diversified. Ibig sabihin, iba-iba. Iba't ibang portfolio, lalagyan ng pera of securities. So pag narinig niyo yung securities, isa lang yan, equities, stocks, yan ang ibig sabihin niya. At ang pangalan ng investment company ng Sun Life is Sun Life Asset Management Corporation Incorporated. Siya yung nagmamanage. So iba-iba yan. We'll go into that later on. Ano pa yung mga maririnig nyo? Fund allocation. Yan. Anong ibig sabihin nun? Parang yung composition ng chosen fund mo. Kung ano yung sinagot mo doon sa questionnaire at yun ang personality mo, yun, doon namin ilalagay yung pera na gusto mong i-invest sa Sun Life. Ito rin, importanteng malaman nyo, net asset value per share. So, anong ibig sabihin nito? Ito yung presyo. Kapag kunwari, may napili ka na, gusto ko Carla, yung ganong stocks, magkano yun? Parang iyan yung price. Pero in mutual funds, ang term dyan, net asset value per share. Okay. Ano naman ang sales load? Maririnig nyo rin yan. Kasi iba-ibang tao, iba-ibang gusto ng sales load. May mga taong, Carla, ayoko nang i-charge ako ng sales load. Ibig sabihin nun, matagal ko pa naman yan kailangan. So kung maglalagay ka ng pera at tingin mo naman, hindi mo siya kailangan 5 years and above, mag-back end ka. Kasi pumasok ka ng walang load, lalabas ka ng walang load. Okay? Pero kung ikaw naman yung tao na gusto ko, Carla, kadalagay ko, tanggalan mo na ako ng sales load para kung ano yung nakikita ko sa computer ko or sa cellphone ko, yun na talaga yung neto ko. So, ang tawag doon, front end load. Okay? Ano pa? Ito, importante pag nag-i-invest.
risk profile. Kailangan mo nang alamin. It determines what kind of an investor you are. So, meron kaming questionnaire na sasagutin nyo, kano katagal mo kailangan yung pera, bakit ka nag-iipon, last money mo na ba to. Importante yan kasi yan yung pinaka-ingredients para malaman mo kung safe ba to, para sa akin ba tong investment na to. So, iba-ibang tao, iba-iba ng estado sa buhay. Kung ikaw nandun ka sa getting started, kaka-graduate mo pa lang, unang sweldo mo yan, ang tawag sa'yo, getting started, first job mo yan. Kung ikaw naman ay nasa moving up, iba rin ang priorities mo. Kasi dun sa getting started, kain dito, kain doon, gimmick dito, gimmick doon, travel dito, travel doon. Pag nagkaroon ka na ng anak, iba na. May diapers ka na, may gatas ka na, education na. Darating ka rin sa time na preparing ahead. Ibig sabihin nun, ito na yung, lumalaki na yung sweldo mo, parang iniisip mo, minsan, nagtatagal ka lang sa kumpanya kasi may retirement kang hinihintay. Pero, iniisip mo, I want to create also my own retirement plan. Para pag umalis ako dito sa kumpanya na to, hindi ako nakatali just because of that one. So, darating yung time na leaving a legacy. Gusto ko nang ipamana itong mga pera ko sa apo ko, sa anak ko, sa kapatid ko. So, different persons, different risk profile, different din ang objective. So, may mga taong ang gusto, Carla, ang gusto ko talaga tumubo lang ang pera ko. Carla, gusto ko mag-ipon sa mutual funds kasi pang wedding. Gusto ko makabili ng bahay, gusto ko makatravel. Yung iba naman, mga millennials, gusto ko talaga makabili ng sports car. Yan ang gusto kong pag-ipunan. So, iba-ibang tao, iba-iba ng gusto. Kaya, this is a sample of how mutual funds work. Pag ikayo, para ma-differentiate lang, kasi may mga taong, Carla, naglalagay na ako sa bangko, di ba investor na ako? Sabi ko, hindi, ganito yan. Pag ikaw naglalagay ka ng pera sa bangko, ang tawag sa'yo depositor. Ano nga ba yung nilalagay mong pera sa bangko? Ang tawag doon, savings or time deposit. So, kunwari, pumunta ka, Mr. Regalado, lagay ka ng pera. Magkano? 1 million. Nyari yan. I-time deposit ko ha. Magkano ang rate mo? So, sasagot si bangko ng, ang rate ko dito is 1%. Si bangko, para makapagbigay sa'yo ha, ng 1%, hahanap siya ng paraan na mapatubo niya yung nilagay mo ng pera na mas mataas sa 1%. So, ang gagawin ni bangko, hahanap siya ng mga taong uutang sa kanya or i-invest nila. Anong mga utang? Housing loan, car loan, business loan. So, kunwari, na-close yung deal, na-close nila at 6% or 8% yung deal. Sa mga private companies, nagpapahiram din sila. Ngayon, pag tumubo ng 8% yun, more or less 8 to 10, babalik kay bangko yung tinubo. Si bangko, kung ano yung pinarami sa'yo na guaranteed, babalik sa'yo yung 1%. Sa 1 million na, basta ang tatandaan nyo, sa time deposit, pag pataas ng pataas yung pera na ibibigay nyo, pataas ng pataas din ang interest. Now, when it comes to mutual fund, dito ang tawag sa atin, depositor. Pag kayo pumasok sa mutual funds, ang tawag na sa inyo, investors. Okay. Nakikita nyo, maraming tao. Pagpalagay na lang natin kayong mag-office mate, naglagay kayo ng pang-invest. Yung isa, 10,000, 20, 30, lahat yan, pagsasama-samahin. Kunwari, ang lumabas sa inyo, mga aggressive kayo. Pumunta kayo sa index fund or pumili kayo ng fund, Sun Life Prosperity Mutual Funds. Ang gagawin niya ni Sun Life, hahanap tayo ng mga tao at mga kumpanyang uutang sa atin or bibili tayo ng stocks. Ngayon, kunwari, since stocks siya, it goes up, it goes down, kumita ng malaki. Lahat ng benefits, it will go directly sa mga investors. Ang ibabawas lang ni mutual funds are the management fees. Now, ang tanong, kano ba kalaki ang kinikita? Lahat kayo yun ang iniisip nyo eh. Meron ba kayong nakitang negosyo na pag nagtayo ako ng tindahan dito, guaranteed may bibili sa akin araw-araw ng ganito at tutubo ako 5,000 a day? When you say investment, it goes up, it goes down. Kaya dapat, importante, malaman nyo anong kaibahan niya sa bangko at kaibahan ng investment. Mas malaki pagka sa investment over the long terms kasi yung tubo nyo, diretso sa inyo yung kinikita. Unlike dun sa una, meron tayong bank in between. Sa mutual funds, kung ano yung tinubo ni 10,000, ni 20,000, ni 30,000, ni 1 million, 10 million,
pare-pareho kayong tumubo ng 10% kahit na maliit ang nilagay nyo. So we'll go into that. Saan naman nilalagay ni Sun Life? Now, meron kaming isang fund na tinatawag index fund. Dito yan nakalagay sa top 30 companies. Ayala Land, PLDT, BPI, Aboitiz. Gagawa ako ng sample ha para naiintindihan nyo. Kunwari pumasok ka May 5, 2015. Doon nagsimula si index fund. Nung nagsimula ang index fund, piso. Okay. January 28, 2018, naging 1.1567 siya. Eh ikaw ang taong hindi ka pa sigurado kung maglalagay ka sa investment or sa bangko. Ang ginawa mo, hinati mo yung 2 million mo, 50%, nilagay mo sa bangko, 50%, nilagay mo sa mutual funds. Sa bangko, okay, pagdating ng 2018, more or less 1,030,000, less withholding tax, sa mutual funds mo, 1,156,700. So kung titignan mo sa ganito, ay maganda palang mag-mutual funds. Ang sasabihin ko paulit-ulit, the returns are not guaranteed. Kailangan nating malaman kaano katagal mo kailangan. Ikaw ba ay para dito? Kaya nga siya may questionnaire. So, pag kunwari mag-asawa naman kayo, si John and Marcia, siguro yung mga kaedad ko, kilala niyo si John and Marcia. Si John, nagkaroon sila ng Christmas bonus. Papasok ako sa Sun Life, may 100,000 ako. May isang bagsakan siya. Si Marcia naman, nagtitinda siya online, ang pera niya naman, 5,000. So, sa 100,000 shares, ang mabibili mo kung piso o isa, ilang shares yan? 100,000. Si Marcia naman, ang nabili niyang shares, 5,000. Kasi nga, 5,000 ang kanyang pera. Now, itong 100,000 shares, gustong maabot ni Marcia. Kaya lang, wala naman siyang 100,000 pesos. Pero umabot siya ng 102,000 shares. Anong ginawa ni Marcia para umabot dyan? Nagsimula lang siya 5,000. Dapat, pag may pera kayo, kahit magkano, ilagay nyo 1,000. Hindi naman kailangan may 100,000 kayo. Every now and then, maglagay kayo ng pera. Ang tawag doon, top-ups. Kung sa insurance, dito, ang tawag dito subsequent. Maglalagay ka para makabawi ka. Bakit ka laging magandang maglagay? Kasi you hit the bottom, you hit the high. Parang kakalagay mo every now and then, nung naglagay ako ng 15,000, tama-tama, yung piso naging 0.95 or kaya naging 0.88. Di ang dami mong shares na nabili. So kung lumabas sila, sabay ding mag-asawa, 1.3388. Pagpalagay na natin nang lumabas sila ganon, ang pera ni John, 133,880. Okay? Ito namang si Marcia, naging 136,558. Pareho silang may pera mag-asawa, pero magkaiba sila ng style ng pag-iipon, di ba? At paghuhulog. So, sa mutual funds, hindi kayo pipigilan. Kung gusto nyong maglagay, maglagay kayo. Hindi to buwan-buwan lagi na obligado kayo. Mamaya we'll talk in that. Nasa question and answer ata yan. So, ang advice, kung papasok kayo sa mutual funds, mag-peso cost averaging. Ako, hindi ko na sinisilip kung mataas or mababa. Basta every payday, 8,000, 8,000, or 4,000, 4,000. Kasi iniisip ko, ito yung pera namin pagtanda. So, hindi ako masyadong matuto kung, ano ba ngayon, mababa or what? Kasi kayo, mga negosyante, nagtatrabaho kayo, you don't have enough time to make tutok the investment. Not unless you are a fund manager o ito lang talaga ang gagawin nyo. Pero so that you can also do some important things, kailangan let the mutual funds fund manager takes care of your fund. Now, lahat ng produkto, kahit saan kayo magpunta, may advantages and may disadvantages. Okay. Anong advantages nito? Affordable siya kasi nga, noong unang panahon, 5,000, ngayon pwede na 1,000. And pagka ang gusto mo yung pinaka-conservative, kahit 100 pesos, utang na loob, siguro naman may 100 pesos kayo dyan. Added investing power and strength. As I've said kanina, yung naglagay ng 10 million, kumita ng 10%, pag pareho kayong pinaglagyan at kumita siya ng 10%, kahit ang pera mo 10,000, kikita ka pa rin ng 10%. Instant diversity. Kunwari, may mga stocks, I don't know, baka meron sa inyo dito mga attendees na naglalagay na sa Call Financial, nag-i-invest na sa stocks.
Kung ang pera mo ay 50,000 lang, gusto mo maglagay kay PLDT, gusto mo maglagay sa Ayala, gusto mo maglagay kay URC, 50,000 lang ang pera mo, hindi mo magagawa ng ganyan. Dito sa Sun Life, kung gusto mo maglagay ng top 30 companies, 1,000 lang. Pwede ka na mag-start. Halo-halo na. Nandun na yun sa diversified portfolio mo. Now, liquidity. Bakit ko sinabing advantage siya? Maraming tao ngayon ang gusto properties, condo. Maganda naman talaga siya. Kaya lang, pag kailangan mo ng pera, pagka property ka, kahit na ibagsak mo ang presyo, ang tagal bago maging liquid. To be honest with you, meron kaming lupa na ang tagal-tagal na, hindi nabebenta, pero maganda naman yung ano or what. Ngayon, since binabagsak na, wala pa rin kumakagat. So, yun ang sinasabi ko na liquidity. Anytime you need the money, it's 4 to 5 days working, ando na sa bank account nyo. Attractive long-term returns. Huwag kang maglalagay ng pera dito kung tingin mo naman, after a month, kukunin mo rin. Sasama ang loob mo, baka magkaaway pa kayo ng financial advisors. Give us time to accumulate your funds. Kailangan ng time talaga. Hindi pa pwedeng parang kayo, nagtayo kayo ng tindahan, sari-sari store sa kanto. Maganda naman yung ano nyo, maganda naman yung position nyo, pero magtataka kayo, bakit ganun? Wala masyadong bumibili or what? Kasi yung iba, hindi pa alam na may tindahan ka doon or na mali ka ng stocks. Kaya talagang dapat matagal. Okay. Your fund or your money is managed by professional fund managers. They are not only trained in the Philippines but also abroad. Hindi to yung parang hinila lang, barkada mo sa kanto, siya yung tagawak, hindi. Nag-aaral yan. Wala yung ginawa kundi tumutok kung bumaba yung stocks, tumaas, maganda na to, ibenta natin, bagsak to, we buy more shares. And you have peace of mind. I have a client, Carla, hindi ako makatulog. Bakit? Yung binili kong stocks, kunyari, papagay na natin si Jollibee, nabili ko ng 200 plus, ngayon 100, na lang. Gusto kong ibenta ng 300. Sabi niya gano'n. Anong nangyari? Walang bumibili. So, wala kang peace of mind kasi ayaw mong malugi. Ayaw mong malugi. Gusto mo kung anong bili mo, yun, mas mataas doon. Hindi mo mabenta. So, dito, anytime na you want to redeem, Sun Life is ready to buy your shares. And meron kang investor protection. Kasi nga, regulated siya ng SEC. Diba? So, alam mong hindi siya scam kasi may papeles, may historical returns and everything. Now, ano ang disadvantage? Ang disadvantage naman is you cannot choose a specific stock you want to invest in. Siyempre may fund manager. Kung ako yung manager, dito tayo mag-i-invest. Hindi mo sila pwedeng utusan, may 1 million ako gusto ko 70% na kay Ayala, 30% na kay ganito, 20%, hindi ganun ang mutual funds. Now, kung ikaw ang tipo ng investor, ganun ang gusto mo, I do advise, doon ka sa direct stocks or sa mga call financial. Okay. This is subject to estate tax. Kapag ka natigok tayo, parang property natin, pag namatay tayo, yung pera mo sa bangko, yung bahay mo, yung kotse mo, kasi property to lahat to subject to estate tax. Pagka-clear ka na, it will be given to your spouse or yung co-investor mo pwede. Kaya maganda, may co-investor ka rin. Hindi rin to ideal sa mga taong araw-araw tingin ng tingin, magkano ang pera ko, Carla? Uy, Carla, 1 million ko, 980 na lang. Uy, Carla, 967. Hindi ito. Ito ay medium to long terms, okay? At least 3 to 5 years, tapos pag happy ka na sa returns, lumabas ka. May client ako, sinabi sa akin, Carla, happy ako kasi yung 1 million ko sa'yo, naging 1.3. Ilagay ko kaya yung 7 million ko. Sabi ko, hindi ko siya tinanggap kasi kilala ko siya, mahilig siyang bumili ng lupa. Sabi ko, magbigay ka lang sa akin ng fund na hindi mo kailangan for the next 5 years. So, ayun, naglagay lang, 2 million. Now, ito pa, example. Kunwari, 2 millennials, para mas maintindihan nyo, tawagin natin silang Jack and Poy. Ang risk profile nila, nabanggit ko kanina, it's a questionnaire para malaman namin kung saan ilalagay yung pera mo. Siya, ang pera niya, 10,000. Okay? Si Poy naman, ang pera niya is 1 million. So, yung net asset value per share, nang pumasok sila December 9, 2020, 0.9310. So, si Jack, nakabili siya ng 10,000 something na shares. Si Poy naman, kaya may 1 million, yung lola niya, nabenta yung property sa Guadalupe, binigyan lahat ng apo.
So, sa index fund niya nilagay yung top 30 companies in the Philippines. So, nakabili siya ng ganyang shares. 1,074,000. So, sa risk profile naman, nitong dalawa, si Tom and Jerry, ang naging risk profile naman nila, lumabas sa kanila ay conservative. Hindi porket bata ka, dapat nasa index fund ka na. Titignan mo pa rin ikaw pa rin ang sasagot. Meron siyang 2 million kasi yung daddy niya, eto, bigay ko na yung kinita ng kumpanya. So, nasa bond fund siya, si Jerry din, may 5 million, conservative. Si Jerry naman is, ang prefer niya, Carla, ayoko mabawasan yung pera ko. I just want it mas malaki lang sa time deposit or I want it na maging safe or what. So now, by this time, since yung character natin, pumasok sila sa bond fund at saka index fund, we'll discuss more on that. Dahil pag inisa-isa natin yan, matagal tayong matatapos. So, aalamin natin, ano ba ang risk profile mo? Ikaw ba ang taong conservative? Ang gusto mo is low risk and low returns. At ang gusto mo, conservative. Sino yung mga taong ganito? Kahit sa magbabarkada Alam niyo yung conservative, yung hindi mahilig mag-party, gusto na sa bahay lang, gusto nagko-cross-stitch lang. Ang gusto niya, dito lang ako. May mga taong ganon. Meron ako mga kliyenteng conservative na nakalagay lang sa money market at saka bond fund. Ito yung mga retired teacher na, last money na nila yun. Hindi lang alam kung saan nila ilalag. Yan yung conservative. Pero karamihan ng mga kliyente ko, hindi lahat nga sinasabi ko, lahat ng mga thunders, meron pa ring aggressive. Ang sabi niya sa akin, Carla, ilagay mo yan sa equity fund or sa index fund. Hindi ko pa kailangan yung pera na yan. Gusto ko paglaruan nyo muna. Sabi, ganun yung mga term. So, aggressive siya. So, itong aggressive na to, pag hindi mo naman alam na aggressive ka ba o conservative, I do advise, dito ka sa combination. Ang tawag dyan, balance fund. Diyan ka muna magsimula. These are the basics. So, ngayon, eto na siya. Dumating tong dalawa na to na millennials, nagpasok sila sa index fund. Ito yung pinaglalagyan ng index fund. So, makikita nyo yun, pagka kayo ay investor na ng Sun Life, makikita nyo, merong kayong matatanggap na mga fund fact sheets, ano yung top equity, ilang percent sa SM Investment, Prime Holdings, Ayala Land, sinimulan si index fund, I'm sorry, what is this one? Sa index fund, ito, May 5, 2015. Andyan din yung color, ilan yung sa banks, ilan yung sa property, may percentage. Ito namang si Tom and Jerry, nilaunch ang bond fund April 5, 2000. So, ito naman siya, treasury notes, treasury bills. Naalala ko yung nanay ko, lagi kami nasa GSIS. So, parang feeling ko, ano ba ginagawa natin dito, mami? So, bumibili pa lang mami ko ng mga treasury notes. Kunwari, naglalagay nanay ko ng mga 300,000, tapos, parang 280, tapos binibigay sa amin, 300,000, yung pala yun, sa government siya, parang safe. So, what will happen, magkaiba kayo ng fund allocation, kung ano yung shares nyo, dun yan ilalagay. So, yung index fund, dun mapupunta, yung bond fund, dun mapupunta, and SLAMC, Sun Life Asset Management, ang investment manager. So sa index fund, umabot siya ng 1.1567. So yung 10,000 shares ni Jack, yung 10,000 pesos niya, naging 12,000. Yung 1 million niya, naging ganito. Sa bond fund, naging 3.2313 yung net asset value per share. So ang magiging amount niya, ito na, wait na. Naging 5,063,000. So, kayo mismo ang magde-decide din saan nyo gustong ilagay ang pera nyo.